Nika, CPA. Dito sa channel na 'to, hindi tayo yung typical na boring lecture. Gagamitin natin ng hacks, step-by-step methods, at simple examples para mas madaling maintindihan ng counting. Alam kong iba-iba tayo ng style sa pag-intindi, pero ito yung paraan ko na sana makatulong sa'yo para mas ma-enjoy mo ang learning journey mo. So, welcome back to episode 6 ng Accounting Hack Series. So, kung nalilito ka kapag may binigay na transaction like the business purchase supplies an account and hindi mo alam yung gagamitin mo, this video is for you, okay? Kasi before debits and credits, kailangan mo munang ma-identify ang accounts. And today, I'll show you the easiest method. So, here's the secret. Huwag mo agad isipin debit or credit. Step 1 muna tayo. So, every transaction, tanungin mo lang ang sarili mo ng tatlong question. First, ano yung pumasok? And ano yung lumabas? Pangalawang tanong, anong account ang apektado? And pangatlo, asset, liability, equity, revenue, or expense ba to? That's it. No memorization, no panic. So let's try an example together. So transaction. The business bought supplies worth 3,000 cash. So step 1, ano ba yung pumasok or lumabas? Bumili ka daw ng supplies. So, ayun, pumasok yung supplies. Ano yung lumabas? Cash. Kasi nagbayad ka. Step 2, anong accounts yung apektado? Of course, supplies account and cash account. Then, step 3, anong type ng account sila? Una, supplies is asset and cash is asset din. So, that's it. Na-identify mo na. Hindi pa tayo nagde-debit or credit. So, accounts muna. Then, next example. This transaction, the owner invested 20,000 cash into the business. Step 1, ano yung pumasok? Cash. Okay, may lumabas ba? Wala. Okay. So, step 2, ano yung mga accounts affected? Cash, capital, or owner's equity. Then number 3, anong account siya? Cash is the asset and capital is equity. Okay, so walang, ganun lang yung kadali. Now let's add utang. So this transaction, the business purchased equipment worth 50,000 on account. So, ano yung lumabas? May lumabas ba? Wala. May pumasok ba? Meron, yung equipment natin. And also, yung utang, nadagdagan yung utang natin. Okay, step 2, anong mga accounts yung affected? Yung equipment and accounts payable. And step 3, saang account siya. Okay, yung equipment natin is under asset, yung accounts payable under liability. See? Yan lang kadali. Okay, so quick reminders, huwag agad mag-debit, credit, huwag maghuhulan ng account, okay? And huwag ka rin mag-overthink. Kailangan mo lang identify kung ano yung movement na yun, i-name mo yung account, and ika-classify mo kung ano yung account type, okay? Accounting is logic, hindi siya memorization. So, your turn. Pause the video and answer. Ano yung pumasok o lumabas? Anong accounts and anong account types? So, if yung answer mo, yung cash, which is yung lumabas na asset, and yung rent expense, yung pumasok, which is under expense, if nakuha mo yan, you're perfect for journal entries na. Okay? So, quick recap, always identify accounts first. Use the 3-question method. So, check mo muna yung movement, anong account, and anong account type. Okay? Then next is debits and credits. Come later na. So, sa next episode, pag-uusapan natin yung journal entries na. So, if you're ready for that, you may click this video.